Good morning guys. Today is Thursday and time check is 6 o'clock and 50 minutes. We are on the way home. We are on the way to my work guys. Magwo-work tayo today. And matatapos ako ng 3 o'clock. So may time akong inano yung buhok ko, inayos dito. Yan. And masakit yung dito ko ilang days na. Matagal na kasi itong masakit din ilang years na rin yata nakalipas. Sa 2 months work ba. Kaya may time talaga siya na masakit. And mamayang gabi wala si Mr. kasi meron silang meeting, sales meeting. Nangyayari yan every once in a month at least na kumakain sila together with kasama niya sa work and yung chef yata. And yung anak ko na lalaki pupunta sa school kasi may magmi-meeting sila ng teacher niya. Yung anak kong babae mag-walk ngayon kasi walang tagahatid. Diyan lang naman. And so kami lang tatlo mamaya sa bahay for dinner. So really don't know kung anong kainin namin. Pero siguro yung easy food lang. Or we'll see. Or yung healthy food. So nag-send ako ng pera guys sa kapatid kong babae since birthday niya. 38 years old na siya. So instead of cake, so kinakash ko na lang. Normally nagbibigay ako ng cash pag birthday ng member of family members ko. Yung weather today is 15 degrees and it's makulimlim, maambon. Yeah, maambon siya ngayon. And later pala book siguro ako ng appointment dito sa doktor kasi I can feel guys na my days talaga na makirot yung aking tuhod. So na-ask ko yung yung kasama ko sa work kung ano ba yung symptoms nung naoperahan siya sa tuhod kasi naoperahan siya sa tuhod sick leave siya ng mga 3 months. Ang symptoms daw is yun nga makirot. So parang doon ang punta natin kasi pag nagdadrive ako minsan talagang makirot yung kahit hindi nagdadrive nakahiga. Makirot tapos yung umaakyat hanggang hita ako and sometimes nasa left side ko pero more on right side. Yung sa kasama ko naman sa work, right side, pero in right time, ooperahan din yung left side niya dahil dalawa I think siguro kasi 2 months work and yung nakatayo ng maraming oras. Yun siguro yung cause nun, hindi ko alam. Pero kailangan as soon as possible pa-check up ko siya para yung dito naman, yung dito kong masakit yung dito, na-x-ray naman na to. Wala naman daw problema. Ang dito ko lang talaga, kailangan ko nga pumunta ng ng yung maghihilot ba dito, yung therapy. So we are here na mo guys. Ikot na tayo sa left side and hanap tayo ng parking. 3 yata kami ngayon yung hanggang 3 o'clock. Strange. Kasi normally lang. 2. Yeah. Then baba tayo guys. I see you later. After 8 hours. Nandito ako ngayon guys sa work and it's break time nga. Time check is 1 o'clock and yung pasyente ko may emergency like basa kasi yung dinudumi niya from yesterday. So pinalitan ko siya or papalitan ko siya but then okay naman siya pero nung pinapatayo ko na siya nagalit. Tapos
Hinayaan ko siya. Tapos na pagtalikod ko, tumayo na siya. So, dali-dali ko siyang nilinisan. Tapos, inanuhan ko siya ng yung diaper na, yung belt na type of diaper. And yung isa kong pasyente is, yun nga, bedridden. So, binigyan siya kahagabi ng yung pinaka-strong na medicine at yung pangpakalma and yung hindi niya maramdaman yung sakit. So, hindi siya natuluyan kagabi ng at least kaninang umaga. Ngayon, hindi alam pero mas more on siya gising ngayon. So, ngayon, today yata hanggang bukas siguro dito pa siya or buhay pa siya. Pero doon na yun pupunta. Kasi ina-expect talaga namin kahapon na mamayang madaling araw siya mawawala. Pero hindi naman. So, lang, yung inaalagaan na lang siya with, alam mo yun, love thoughts, parang gano'n na lang. So, ngayon dito nga ako sa may computer ko, nag-document ako. Kasi yung isa kong kaninang pasyente is paggising niya, wala siyang, yung tawag dito, yung underwear siya, pero diaphragm. Tinanggal niya, pati yung pajama niya. So, wala siyang damit. Lang siya, like, sando, tawag dyan, pantulog. Yan wala. Kasi tinanggal niya. Kaya basa yung sahig. Siguro doon siya Paiba-iba talaga yung dito. Andin yung isa kong pasyente na isa na lalaki. Normally, nandyan lang siya kumakain sa room niya. Pero sabi ko kanina, lunch na. Nagulat ako, pumunta siya dito at doon dito siya kumain sa aerial. So, it's good thing na pumunta siya. So, we'll see tomorrow. Depende man kasi yun guys sa workers pa. So, yun. And, yeah, 2 hours more, then matatapos na tayo. Guys, time check is 3 o'clock. And kakatapos nga lang natin sa ating work. Lalabas na naman tayo. At pumunta sa ating sasakyan. At umuwi. May ako ngayon guys, may double double work. So mayroon akong work in half an hour. Masipag lang ang pig. Sayang kasi, tsaka wala akong work bukas ng umaga, sa hapon uli. And then weekend, wala din akong work. I hope makahanap ko ng extra work sa weekend. Okay? Hello guys, dito ako sa work ko, yung extra work ko. Nag-start ako dito ng 3:30 ng gabi and matatapos ako 10 o'clock. So 1 hour, mga 50 minutes na lang matatapos na ako dito. I'm glad na makauwi na. And yung kulang ko na lang ngayon is yung isa na kailangan ng katulong para ilagay siya sa kama kasi nililift siya ng machine. And kulang pa ako ng yung night medicine, mga before 10 ibibigay ko before ako umalis mag-drive. Ibibigay ko na yun sa kanila. So yung isa hindi pa matulog, kasama ko yung mag-overtake. Yung kasama ko dito, yung mismong nagtatrabaho dito, stress siya kasi mo yan, parang wala kami kaanong communication. Tapos yung parang bahala ako sa pasyente ko, bahala siya. Yung parang hindi tulong-tulungan, hindi kagaya sa ibang work, katrabaho na alam mo yun, may communication and tulong-tulungan. Siya hindi, kasi pag kanina nung ko, sabi niya, ay kailangan mo munang ganito. Sabi ko, no, kailangan ko munang basahin at kailangan ko munang kunin lahat ng mga names kasi hindi ko naman kilala yung mga pasyente.
Nandito ako before pero andito ako sa baba. Ngayon kasi nilagay niya ako sa taas kaya hindi ko alam yung routine nila doon. So tulog na yung iba. Kulang na lang yung isa na hindi nga siya matutulog after 10 o'clock or before 10 o'clock pala. So tatlo na lang sa medicine and yung isa na lang na na pasyente yung kailangan yung dalawa kami ang tutulong para buhatin siya ng machine. Tapos nagwas din ako doon kasi para multitasking ba. Iba ugali niya. Pero ganun talaga, pag nagwo-work ka as extra, kailangan mo talagang i-expect yung mga kasama mo na baka hindi friendly, alam mo yun. So ayan guys, naibigay ko na lahat ng medicine sa mga pasyente and nailagay na namin din sa higaan yung isa na kailangan ng dalawang person ang mag-alalay sa kanya by machine. And so ngayon I have 10 minutes more to leave, then uwi na tayo guys. So actually ginagawa ko lang yung work ko, hinahayaan ko yung kasama ko, pinapakita ko sa kanya na independent ako, diba? Kasi minsan naisip nila na yung mga nag-extra dito yung mga tamad, ganon. So ayun guys, and I think this is it for today. Thank you so much for watching all my videos, and thank you so much sa mga new subscriber ko, and I owe you guys yung mga ginagawa nyo. Thankful, and have a good night from Denmark, and God bless. Bye.